Yun, good day mga ka-EA support this video. So ito yung stock bird section natin ng kak. Ayan, so nandito yung mga pinagpapahinga natin ng mga kak. Ayan, so nandito yung old line Victor Lim, Sir Dennis Palma line, yung Benito Gokey natin na producer ng Javier Leyte, at ito nga yung Masili. Ayan, so pag-usapan natin dito yung henerasyon nung dalawang magkalahi ng mga Javier ko. So dumako muna tayo dito sa pinakapuno. Ayan mga kalapatid. So dahil marami na nga rin excited sa South, kasama ako doon. Although may panlipad pa naman tayo ng North sa BBCM, pero yun nga, yung pinaka-exciting part kasi talaga ng race para sa karamihan is yung South, no? Nandyan yung tawid dagat, maraming obstacles like lambat, 'di ba? Smashan, hard race. At the same time, yung National MacArthur Race. So lahat na exciting part nasa South. Kaya marami talaga nag-aabang ng South. Tsaka yun nga, maraming tutok. So kasama na tayo doon. So may mga susubukan na tayo mga bloodline dyan. So may mga subok tayo ng mga pantawid dagat tsaka duluhan. So ito na nga yun, yung ating Javier Leyte producer na si Weapon X. Ayan. So ito galing to kay Sir Michael Tolentino. Pero na-acquire na natin to kay ED Silop. Ayan. So doon siya nanggaling. So nakapag-produce na nga siya sa atin ng Javier Leyte, clacker na si Batusay, tapos Kalbayog, Finisher, tapos the rest ng mga family niya, talagang subok din talaga sa lop ni Sir Michael Tolentino na talagang tumatapos at dumudulo. Ayan. So meron tayo dito mga bloodline pang South natin na apo niya, meron din namang rektang anak niya. Ayan. So bago matapos o bago magsimula at matapos yung North, yun nga, yung South, medyo excited na rin tayo. So dumako tayo dun sa una niyang produce, which is si Batusay nga. Ito yung ating Javier Leyte na clacker na si Batusay. Ayan. Race history nito, first lap, second lap, tsaka third lap is clock. Ayan. Nasa around 800 to 1,000 speed niya. Pagdating ng fourth lap, bumutas lang siya ng matnog. Na-late lang siya ng 20 minutes. Pagdating ng fifth lap, tawid dagat. Tapos last and final lap is smash race. Yan, tinapos niya. So, sa last lap is nag-19th place siya nun ng clock. Yan, pumarte siya ng auction winner tsaka ng Battle of the Champion winner that time. 2021 yan. No? Tapos bukod dito is meron siyang kapatid na Kalbayog, finisher natin sumunod na race yun. Yun nga, anak pa rin yun ni Weapon X. So ito is anak din to ni Weapon X. Ayan. So meron siyang mga anak dyan. May mga susubukan tayo na rektang anak niya nasa Flyers Loop. Pero ang maganda dyan, meron na siyang rektang anak na tumapos na rin ulit ng Javier Leyte. Nito kakatapos na 2023. Dito naman sa BFRC ulit. So yun nga lang, 4 points lang. Hindi siya totally super set winner. Hindi naman din overall. At the same time, hindi rin siya nag-clock ng Javier Leyte. Pero umuwi after 1 month. Ayan. So dumako tayo dito kay Lady Mina to. Ayan. Istorya naman ito ni Lady Mina to, simula nung young bird. Medyo malas-malas kasi dinapuan siya ng kung ano-ano mga sakit. Pero na-recover natin. Naobserbahan ko naman din yung kalagayan niya. Pero yun, naging okay naman siya. Tapos yung during mga short distance na mga training niya sa atin, sa South, lagi nga itong kulela. At umuwi to, minsan delay na 30 minutes, pinakasagad delay ng 1 oras o 1 kalahati. Pero yun nga, nailaban natin ng derby kasi nga, nung kalauna na medyo lumalayo yung training, gumaganda yung speed niya. Actually, Katbalogan Daybird pa to. Ayan, clock pa siya nun. Ayan, syempre Daybird nga clock siya. Nung fifth lap, nung SDR namin sa BFRC nitong 2023 lang. Ayan. So, first lap, second lap, clock siya. Pagdating ng Pilar Sorsogon, third lap, yun, bumutas siya. Fourth lap, Matnog, clock siya. Pagdating ng Tawid Dagat, clock ulit siya, Katbalogan. Tapos nung last lap and final na, Javier Leyte, hindi siya umuwi during that time ng 2 days na abangan. Pero after 1 month, umuwi siya at buong-buo pa yung sticker niya. At maganda yung katawan niya. Ayan, actually, ayan pa yung sticker niya. Hindi ko pa rin talaga totally tinanggal. Naka-breed siya ngayon. Meron tayong mga susubukan na mga anak niya sa mga susunod na South naman. So, kukuha tayo ng breeding na young bird sa side niya. So, more or less, lahat ng mga naka-line up talaga natin dito sa ating Team South
sa padating na susunod na season is halos lahat lahi ng Javier. Although meron pa rin naman dito na susubukan tayo na ibang lahi. Pero nakapokus ako sa South sa lahi nila. Sa ngayon sa ngayon lang. Pero syempre gusto ko pa rin subukan yung mga bloodline natin na kung ano yung meron tayo. Kagaya nito, lahi pa rin to ng mga Javier natin. Yan, ito full sibling to ni Lady Mina to. Yan yung finisher. Tapos yun, kapatid sa tatay ni Batusay, yung clacker, si Weapon 11 na to. Ayan, inbreed na yan. So, rektang anak naman yan. So, yun nga, maraming excited sa South kasi nga nandyan talaga lahat yung pinaka-exciting part ng karera. Tsaka, yun, prestigious talaga ang South kasi mas maraming mas nag-i-aim na mag-South na overall. Pero pagtapos naman yan, meron din tayong mga MacArthur banded na mga ibon na lahi pa rin nun. Yun pa rin yung susubukan natin sa national race. No, syempre iba pa rin yung nakapagpauwi ka ng MacArthur. Although mas malayo ng bahagya yung mismong Javier Leyte. Pero syempre prestigious kasi na race yung National MacArthur race kasi nga provided yon ng PHA mismo, no. So meron pa tayong natira na dalawa. Actually apat talaga yung MacArthur banded ko. Nag-overfly na yung dalawa. So yun, sumalangit nawa. Congratulations dun sa mga nakakuha. Kung saan man nag-lot visit, hindi na nakabalik eh. So, meron tayong dalawa na susubukan na banded. Meron din naman mga pang old bird tsaka pang young bird na mga sing-sing, no? So possible baka 3 club yung subukan natin na maglipad. Number 1 yan, syempre yung BFRC, SJ, tas combine sa MMFC, tapos yung pangatlo BBCM. Ayan. So hindi ko lang sure kung magkakasabay-sabay na karera yun, pero meron tayong 7 ibon dyan. Hindi ko alam kung paano ko paghahati-hatiin yung mga ibon sa ganun na bilang. So bahala na. Pero yun nga, magpe-prepare na rin tayo ng pang South. Although magi-start pa lang din yung North Derby race ng BBCM. Pero nag-a-advance na tayo ng tossing para at least pagka meron ng training sa club, pwede na tayong magkarga. Vaccinated naman na yung mga ibon, maliban na lang kay Weapon 11. Tapos hindi pa yan rumuronda kasi pinedering ko nga yan Pero napakawalan ko na siya. Ayun na siya lumilipad-lipad na yan dito sa loob kasi gawa nga na nag-adjust tayo ng sistema ng pagpapabatcher kasi napadalas yung overfly natin itong mga nakaraan. Ayan. So plain water muna tayo ngayon. Feeds tayo. So preparation, kasama to sa preparation din ng NDR para kay Franco. Ayan siya. So minomotivate natin tong ibon na to para magandang pauwian natin. Sana mabago yung sistema niya. Kasi nung first lap nung MMFC, medyo alat tayo nun cut off. Pero umuwi pa rin naman siya. That time, talagang yun nga lang, kinut off niya lang. Nabitin lang tayo ng ilang oras nun. Medyo mahirap naman talaga kasi yung race na yun, smashan. So hindi naman tayo nag-iisa na gumulong nung first lap. So ang ginawa ko, hindi na ako nagkarga ng second lap sa kanya nito nakaraan sa Ilagan Isabela. Ang ginawa natin, in-adjust na natin siya ng training. Kinasa ko na siya, kinarga ko siya ng BBCM. So yung race nga ng BBCM is October 20 na, no? October 18 yung loading, October 20 yung first lap nila. Ayan, so sana paglipat natin ng BBCM, mas maging maganda naman yung kalalabasan ng magiging istorya ng karera ni Franco. Yung lahi ni Franco, Jele-Jelema X German Imbrek yun. So hindi siya, wala siyang pasok ng Javier ko. Ayan, yung dalawang bumaba, may pasok ng Javier yan. Ayan yung isa line breed Javier, yung isa rektang anak ni Batusay pa rin yan. Full sibling ni Lady Mina to. Ayan.